Magandang umaga dyan sa inyo. Sa buong mundo, mga followers natin at saka mga subscriber, di ba? May kaunting pag-usapan lang tayo pero sa amin ito sa Surigao, hindi kayo makaka-relate ng kasi Bisaya. Pero pwede man rin Tagalogin para lahat maintindihan. Yung lahat ng mga turista, yung Siargao Island kasi, nangunguna ngayon ang Siargao Island na dito sa buong mundo. Kaya kung sinong gusto magpunta doon, foreign man o local o kaya Pilipino or non-Pilipino, so welcome kayo doon sa Siargao. So kung kailangan ninyo ng mga taong gustong mag-receive doon sa inyo, mga taong inaasahan pagdating doon sa mga tour guide sa inyo, bigay kumbaga sa inyo ng lugar na para magiging safety kayo kaysa hindi kayo safety tulad ng yung mga nangyayari yung mga una doon sa Siargao na may mga doon sa foreigner na yung nasangkot yung mga pulis natin doon. Pero dati pa yon. Kaya nga yung gustong magpunta ng Siargao Island, so pwedeng mag-text kayo kung sinong gusto nyong anuhin. Tapos dyan sa Siargao, shout out pala dyan sa Siargao. Nabalitaan natin yung airport natin dyan sa Sayak na malakas ang biyahe ng turista. Tapos maraming landing ng eroplano ang magagawa sa isang araw, di ba? Isipin mo, 28 landing Kaya so proud para sa Siargao, lalo na sa mga namumuno diyan sa Siargao. Sa nila ni Congressman Bingo Bagtik Matugas, di ba? Yan yung Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo ng Surigao del Norte, Siargao. At saka diyan sa mga namumuno, wag nating mentionin yung isang side kasi parehas yan, may mga kalaban yan sila kumbaga. Pagdating doon sa pamumunuan, sila ni Barbers, di ba? Sila ni Lyndon Barbers. Sila ni is Barbers, yung mga pamilya Barbers kasi Barbers at saka Matugas ang diyan sa Surigao ngayon. Kaya yan shout out nga diyan sa inyo mga Surigao nun, mga Siargao nun, di ba? Ay kumusta kayong lahat diyan? Yan yung natin. Kaya yun, napabilib tayo doon sa ng Siargao. At saka sana mapabuti yung yung control ng disciplinary action natin diyan sa Siargao pagdating doon sa safety ng mga taong pumupunta diyan. Kasi dati ang Siargao, yung taga Siargao ang pupunta doon sa doon sa ibang lugar para dumayong. Ngayon yung taga ibang lugar na pupunta diyan sa Siargao, di ba? Yan ang pagaganda yung Kahit ako uuwi na nga ako kaya punta ko diyan. Kaya pag-usapan natin yung yung namumuno diyan sa Surigao at saka diyan sa Siargao. Siyempre, normal yan Mga Matugas ngayon, Matugas at saka Barbers, yun ang nagkaanuhan ngayon sa politiko, di ba? Shout out sa inyo mga sir, mga idol kayo pagdating doon sa panerbisyo. Kasi kayo talaga ang nagpapaganda ng bayan natin diyan sa Siargao. Kaya walang halong politiko kumbaga ang panerbisyo ninyo, yung gugma talaga ng tao. Pero ito nga yung ganyang siyempre normal yan na dumarating sa mga punto nagaganda ang lugar natin tapos magkaroon tayo kumbaga ng pagkakilanlan ng mga tao na sa pamumunuan. Ngayon, nasanay na kasi tayo diyan sa Siargao, diyan sa Surigao na ang namumuno yung halos magkapamilya-pamilya. Wala akong ginakampihan ito. Yung totoong nakikita natin. Kung Matugas ang mamumuno mula doon sa kanilang angkan, mula doon sa parang yun na yung nila political dynasty. Kaya kung Matugas, gusto talaga puro Matugas ang manerbisyo. I-share ninyo doon sa Siargao, lalo na doon sa Surigao. Puro talaga Matugas ang manerbisyo. Ngayon, kung Barbers din, puro rin gustong Barbers ang ipasok, di ba?
Parang wala akong nakikitang ibang ano dyan na nagkaroon ng kalaban kumbaga sa politiko, barbers sa matugas. Yun yung nakikita natin, barbers at saka matugas. Yun yung nag-versus dyan. Pero sa totoo lang, napakaganda sana kung may mangyayari yan na ibang mga pamilya pa, ibang mga apelido. Hindi lang matugas, mula doon sa gobernador hanggang sa mayor, hanggat doon sa linyada. Ganon rin sa barbers, ganon rin. Kasi, kung may ibang apelido kasi sana yon na mahalo doon, kasi parang kung sino yung mayaman, sino yung may kakayahan, yun na lang yung pwedeng mamuno. Pero may mga tao kasi talaga na mas magaling pa mamumuno kaysa kanila. Ang problema, sila, namumuno lang dyan dahil kung tutuusin, hindi naman talaga abilidad na galing yun, kumbaga mismo sa kasalukuyan nila ngayon, sa kasalukuyan ninyo ngayon. Kung nasa pwesto kayo ngayon, congressman kayo, gobernador o mayor dyan sa Surigao o sa Siargao, di ba? Yan. Hindi naman talaga ganon ang abilidad ninyo na kundi nasunod lang din ninyo yun sa mga lolo ninyo, sa mga tatay ninyo, sa amahan ninyo. Ganon lang yun sa mga popo, di ba? Yun yung Kaya, kung pagtandiin natin, yung mga abilidad ng namumuno ngayon, yun ang nakikita natin. Dahil na sila yung nakapisto sa kasalukuyan. Pero hindi sariling creation yan. Kasi parang followers na lang yan doon sa creator. Di ba? Yun. Yung si Bobby Barbers, di ba? Tapos yung mga anak niya, mga barbers. Yan. Tapos matugas yung Mariano, matugas yung mga anak niya. Ngayon, maganda yon kung may iba sanang pamilya diyan, iba sanang apelyido. Kaya kung mayroong kung mayroong sa sunod tumatakbo na hindi sa subukan natin magboto rin ng ibang apelyido, hindi yung barbers, hindi rin yung matugas. Baka mayroong ibang gustong sumalang diyan. Yun rin yung suportahan natin. Kasi bigyan ko kayo ng isang ang tendency kasi kapag angkan ng para maiwasan natin, normal yan mag-claim tayo kasi rights natin yan kahit sila ang namumuno dyan sa Siargao, sa Surigao, pero taga Surigao, taga Siargao tayo, di ba? Ngayon, normal yan na i-claim natin yan kasi ang iniiwasan natin dyan na hindi makapasok ang korupsyon. Kasi para pares-parehas tayo kumbaga magbibenepisyo doon sa resulta kumbaga ng tinatawag na lugar na nagiging erensya natin. Kasi Surigao nun tayo, di ba? Siargao nun tayo, Surigao nun, lumad tayo. So, pares-pares tayo magbenepisyo. Hindi yung ilan lang yung pwedeng magbenepisyo. Kaya mayroon namang benepisyo tayo, pero ang lumalabas doon sa benepisyong dumarating sa atin dyan sa Siargao Island, Siargao, Surigao, ang lumalabas na benepisyo natin, alam nyo kung mga ayuda. Yun na lang yung ayuda na darating sa atin. Kaya, yun ang palaging natatanggap natin. So ngayon, napakahirap natin anuhin. Kasi ang mangyayari na korupsyon dan, kung halimbawa, gobernador, congressman, hanggang pababa, di ba? Usapan natin yan kasi real talk ito. Mula sa congressman, gobernador, mayor, at saka kung yung mga opisyal. Tapos pamilya pa rin nila. Ngayon, kung kinurakot doon ng isa, dahil kapatid niya, didipinsahan niya yung problema. Hindi ngayon sisingaw. Nakakaabuso ngayon yung isang kapatid niya sa pangulimbat kung ano man yung gustong makitang korupsyon. Pero excuse me sir wala akong pinagbintangan na nagkukorap. Sakaling magkaroon ng mga planong modus operandi, di ba? Para maproteksyonan yan. Para parehas tayo. Kaya yun ang mangyayari sa atin ngayon. Kaya wag, puro na tayo ngayong mathan. Wala nang tulog ngayon. Kaya kung dati kayo yung mga power, mayroon ng mga taong mga ngayon. Kaya yun. Kung yun kasi ang iniwasan natin, yung korupsyon na gagawin ng isang kapatid, tapos yung isang kapatid hindi makapagdisiplina doon dahil brotherhood yan Sila mismo magkanuhan. Ngayon, itatago na lang ng isang kapatid. Rather than, mayroong ibang kapangalan dyan, mayroong ibang pamilya dyan, mayroong ibang angkan dyan na nila, kumbaga doon sa pwesto, sa pamumuno. Yun ang pumupuna. Kasi, pareha sila kumbaga ng power. Mayroong dyan na congressman, ibang lahi, ibang apelido, gobernador, ibang apelido.
Tapos yung mayor, iba rin. O, di ba? Mas maganda yon. Kasi mag-ingat ang bawat isa pagdating doon sa fully control ng korupsyon. Yun ang walang sinasabing korupsyon dito. Pero normal yan. In general, karamihan, di ba? Yan, pag-share ninyo doon sa kanila. Kaya, yun ang dapat natin Kaya, ngayon, hindi lang kasi kung walang sumasalang dyan sa Surigao at saka sa Siargao Island, natatayo bilang congressman, bilang mayor, bilang gobernador. Ito na talaga yung sinasabi natin. Seryoso ako. Subukan natin kasi hindi lang kayo ang mga marunong. Mayroong mga marunong kaysa sa inyo. Ang problema, kulang lang kumbaga sa pira. Kasi nagkaroon sila kumbaga ng mga magulang nila na hindi politiko nung una. Pero ngayon, inform ko dyan sa Surigao, sa Siargao. Bahala na kung anong mangyari, tatakbo ako pagka-congressman, gobernador. Kaya yung gobernador dyan, at saka congressman o mayor man, mag-isip-isip tayo. Kasi hindi ito pira ang pinag-usapan. Yung kakayahan ng taong manerbisyo. Kasi kung paulit-ulit na lang na kayo ang manerbisyo, kayo palagi ang nabulahan. Magpapasok tayo ng mga taong mahilig pumapasok ng ganitong uri ng ganitong panerbisyo. Ngayon, palitan natin sila. Kung mayroon mang mga kalyado dito na sige, makipag-coordinate sa akin kasi kaya natin hawakan ang pamumunuan sa Surigao del Norte at saka sa Siargao Island. Kaya shout out dyan sa mga malakas ang loob. Kaya tatakbo ako pagka-congressman, gobernador, kung anong islat pagdating ng dyan. Sige, pag-share ninyo para magkita kung sinong bagtik mo serbisyo dito sa pagdating sa pamumunuan ng bayan, di ba? Yan, shout out diyan sa mga at least hindi kayo mabulaga. Baka sabihin nyo, baka may biglang sumisikat kumbaga biglang sumusulpot. Hindi ko kayo pinipirsa, hindi ko kayo sinusurpresa. At least unti-unti tayong may nalalaman na kayo may kalaban kayo, gobernador, congressman ng Surigao del Norte, Siargao Island. Shout out diyan sa mga taga Siargao. Sige mga idol, hayaan natin yung tao kung sinong gusto nilang iboto. Kung makuha ba natin sa pira-pira o tamang panerbisyo ang kailangan nito. Sige, shout out dyan sa mga idol. Lalo na dyan sa Barangay Quezon, Barangay Tuburan, Barangay Maasin, Antipolo, buong Siargao at saka Surigao del Norte. Sige, bye-bye!